D4CB engine, ayun, nag diesel runaway. Buti na naiikot ko agad yung kanyang ignition. Ayan, ewan ko kung anong RPM yung tinaas nun, pero dito talagang kitang kita yung kanyang turbo. Ayan, naging bolahan ng bingo yung tornilyo sa loob ng turbo. Ayan, talagang maalog. Tapos dito, ayan, may tumawag. Hello, hello, hello. Oh, out of coverage po. Wala pa ako ito. Nagawa ko. Pakitawagan lang si Colonel. Thank you. Napag-alaman ko yung telepono ko pala may tansan. Yan, tinanggal ko yung tansan. Katapos ng tinanggal, ayan, minanual replace namin yung kanyang cylinder head assembly. At pagkatapos niyan, ayan, binalik na namin yung valve seal. Ayan, bale pinagpe-press ko na yung mga spring diyan. Yan, ganyan lang po mag top overhaul, yung palitan mo na lahat. At pagkatapos, ayan, fast forward, ninagyan na ng coolant ni Mang Jose yung kanyang radiator para malaman kung goods na ba yung pagka-top overhaul ng makinang ito. At yan, pinuno na ng coolant yung radiator. At ako naman ay pumasok na sa loob ng sasakyan. Ayan, inobserbahan ko rito yung kanyang, tumataas ba yung kanyang coolant temperature, pero ito yung nangyari kung bakit. Ayan, obserbahan ko dyan, pero yun nga, ang masama dyan ay tumaas yung kanyang dapat pinatay yung ignition switch. Pagkatapos yan, tinignan ko lahat yung kanyang injector. So number 4 na injector ay pumalya. Bale, ayan, kahit wala pang kuryente yung injector nagpupugsit na ng krudo. Lalo na pag nalagyan na ng kuryente, ayun, tuloy-tuloy yung kanyang paglabas na krudo sa kanyang injector tip or injector nozzle. Ayan, oh. Tapos yung buga niya talagang wala. Patulis na ba, hindi na pa-spray. Yan yung sanhi ng kanyang pagka diesel runaway. Ayan. Nung nagka diesel runaway, yan, sinilip ko yung mismong pasukan ng injector. Yan, sabog yung kanyang cylinder head gasket kasi kitang-kita naman sa butas, talagang binaha ng tubig yung loob ng combustion. At dito binalikan namin, binaba ulit namin yung kanyang cylinder head para malaman at matukoy kung talagang sira na nga talaga yung kanyang cylinder head gasket. San malapit nang maibaba yung kanyang ulo. Bale, sinikwa-sikwal ko dito yung kanyang cylinder head para matanggal yung kanyang cylinder head assembly. Yan, sinikwal ko ng clutch screw kasi dumikit na yung shellac doon sa cylinder head gasket. Yan. At pagkatapos niyan, nung natanggal na, taran, surprise! Ayan, napipito yung kanyang loob ng makina. Ayan, oh, naging swimming pool yung piston. Talagang naglati na yung piston number 4. Diyan mismo nagloko yung injector na napakita ko sa video. Yan, oh, talagang wasak yung cylinder head gasket. Dito ko ipapakita yung cylinder head gasket. Ayan, oh, naging ngongi. Alright, naging ngongi yung cylinder head gasket. Yan, sabog. Buti nga lang yung gasket yung sumabog, hindi yung cylinder head. Fast forward, dito tayo, nagre-retorque na ako ng cylinder head bolt. Alright, yan, panoorin nyo na lang po hanggang sa dulo para marami-rami naman ang ating views. At dito, ayan, pina-start ko na dyan. At pinapakaramdaman ko kung mag-diesel runaway pa ba siya. Kaso, yun, maingay yung makina. Maingay yung makina, gawa naman sa may timing chain. Kali, sa may timing chain, yung kanyang toser, ayun, nag-stack up, tumigas, parang buto ba. Tumigas, hindi na nakabayagra yata yung kanyang toser, kaya binaklas ulit namin yung timing chain dyan. At dito, ayan, obserbahan ko na yung kanyang temperature gauge at renevolution ko yung kanyang pedal, accelerator pedal. Ayan, kinakargahan na ni Jan ang kanya
coolant. At dito, ayan, makikita na okay na yung kanyang makina, pero nakalayat pa rin yung kamay ko sa susian kasi nadidigra na ako sa pagka-wild ng kanyang makina. Baka pag mag-wild pa ito ulit ay baka sasabog na yung kanyang makina. Yan, bale inoobserbahan ko na lang yung temperature gauge dyan para malaman kung goods na nga yung top overhaul ng sasakyan ni San Dennis Directo. Ayan, inoobserbahan namin kung nag-open na yung thermostat para makargahan na ng coolant na puro. Yan, panoorin nyo na lang po para malaman nyo rin kung saan talaga at kung kailan talaga siya nag-diesel run away. Yan, pinakita ko yung scanner, tinitrace ko yung kanyang temperature gauge kung gaano ba siya kainit. So dito na ay aking renevolusyonan yung makina. Ayan, bali okay na yung aming gawa. Alright, salamat po sa panonood. No more diesel runaway. No more. Dito No more. ay tinanggal ko yung takip, so walang ka-pressure. Alright, God bless and thank you sa panonood. Paki-like and follow and share na lang ang aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, dagdag ulit ng kulan, dagdag pa ng isa para goods na, no more overheat, no more pressure. Na.